Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Tuloy pa rin tayo dito sa pagsubaybay sa ongoing FIDE World Youth Chess Championship na ginaganap ngayon sa Albania. At ang nakaharap ng ating pambato na si Woman FIDE Master Jamaica Yap Mendoza ay ang pambato ng India na si Nivedita, Woman FIDE Master. Round number 6 na po at medyo malapit-lapit na sa pagtatapos at napakaganda ng estado ni Jamaica, pero this time another challenge na naman. Ano kaya ang nangyari sa round number 6? At mamaya po tingnan natin ang pairing naman and standing ng round number 6, pairing ng round number 7. Ang ginawa dito ng Nivedita ay nag-knight F3, nag-knight F6 lang si Jamaica, nag-D4, D5 din, G3, fianchetto system, pauwi po sa Catalan ang gustong gawin dito ng Indian player. Nag C6, ayan pinatibay muna ni Jamaica yung D5 niya versus fianchetto. Kasi pagka ganyan po talagang malakas ang diagonal, pero pinapalakas din ni Jamaica yung pambara niya sa bishop. Nag-castling, bishop D6, nag C4, ito na nga po yung Catalan formation na talaga nilalagyan ng C4, ginagambitan para basagin yung gitna. Pero dito, kinapture lang ni Jamaica, ang tapang. Kasi kung ako block dito mga kamatyas, kakaslingan ko lang o kaya knight BD7. Kumbaga, i-stay solid ko lang yung D5. Pero kay Jamaica, kinapture At dito nag-knight D2, maaga pong novelty. Wala na agad sa libro ang bakbakan. Dahil ang natural na ginagawa dito, yung ginagawa lang talagang natural ng Catalan, di ba? Yung nagko-queen C2. Yun lang, ano kaya linya ni Jamaica pag nag-queen C2 dito? Baka tirahan ng B5 at patitibayin niya muna yung C4. Maaring ganon. O pero nag-knight D2, gusto kagad bawiin. Kinaslingan lang. Ayun, pinabawi lang. Capture, bishop C7, E4. Yan nga po ang tendency dahil nawala nga yung D5 pawn, nagkaroon ng opportunity ang white na i-control ng lubos ang sentro. Maganda sa puti ito mga kamatyas kung tutuusin kasi ang ganda ng sentro Nag B5, ayan na. Ito naman yung discarding Pinoy, yung mga paarakiring atake. Bishop B7. Hindi, kumbaga parang hinabo lang naman ni Jamaica yung parang ginawa niya kahapon noong nakaraan sa kanyang semi-slav, yung nakaganyan. Hinabol niya lang yung pattern. E5, knight D5, at nag-knight C3, A6. Ayun, para magsi-C5 mamaya. Naka-pattern siya Nag-queen H5. Ayun, sumugod ang Reyna pero binigyan ng bad move ang tira na yan. Ang gusto po ng computer ay knight E4. Ayan, pasensya na po kung pumasok sa recording ang lakas ng ulan Bumagsak po kasi yung ulan. Pasensya na po, sana di pumasok. Nag-queen H5 at nag-F5 si Jamaica para makahinga-hinga, makabawi din ng space. Ang problema kasi ng black dito, ito nakikita ko papaano bubuhayin yung light square bishop development Okay, F5, inenpasan capture, knight takes F6, queen H3, atake sa E6, at nag-bishop C8. Grabe, tiis-tiis ang opening lagi ni Jamaica, Tiisin ayan parang ang pangit kasi nung pawn E6 Nag-queen H4 kasi po mag-E5 na yung threat Gaganon na yan Magkakaroon ng atake. So, umilag na naman yung queen. At ini-5 na kasi nakita ni Jamaica na meron siyang isolated weak pawn yung E6 Kaya gusto niyang linisin ang pawn structure niya sa pamamagitan ng pag-trade ng pawn E5. Pero mga kamatyas, binigyan ng bad move. Dapat daw ang tira, accurate move according to Stockfish Computer, bishop B6. Ayun, para atakihin lang yung pawn sa D4. Pero ini-5 para sa akin, parang okay lang din naman yung E5 Kinapture, takes, rook D1, and queen E8, ilag, at nag-A4. Ayan, in-applyan ng pressure sa queen side. Oo nga, ang lakas. Ang lakas ng A4 mga kamatyas. Kasi B4 hindi pwede. Kung pwede nga lang sana mag-B4, then A5. Nga lang pag B4, unang-una, may queen na dyan. Nakabantay. Kakain na dyan. Pag kumain naman ng black, ang pangit, mapupunit ang pawn structure. Nag-rook A7 lang. Okay, pag kinapture ito pang kakapture. So makailag lang sa diagonal. Okay? Wala namang capture yung ganon. Wala, may queen Kumapture pa rin, capture, and nag-knight D5. Ayan, para mapalakas yung sentro and para makahinga na rin yung bishop.
Knight G4. Ayan po, bumalagbag na si Jamaica. Naalala ko tuloy yung mga discarding Pinoy no? Mahilig tayo sa mga ganyan yung mga... Ako nga mahilig sa ganyan yung mga pabalagbag din no? Knight G4. Para sa akin po, malakas ang dating. Unang-una, may atake dito sa F2. Pero, kung accurate ang pag-uusapan, ayaw ng computer, Rook D7 ang gusto niya. O Rook D7, yan ang accurate. Okay, balik tayo sa Knight G4 attack at nag-Bishop F4. Okay, para mabarhan yung atake sa F2, nag-H6 lang para mag-G5. Sasalubungin, double yan, no? Kinapture na, capture, Rook E1 and Queen D4 para atakihin yung Pawn F2. Ayan, eto na po yung stage ng critical position para sa akin kasi may threat na sa Pawn F2. Nakakatakot ito sa puti. Pero, tingnan nyo evaluation bar. Wala, losing tayo Kung tutusin, losing Laki na decisive advantage na puti. Knight E7 check, yun lang. Hindi rin kasi tamaan yung, hindi rin mahuli yung accurate move kasi. Yun ang problema ng puti. Dapat daw ang tira H3 lang. Grabe yung tira, Kakailang yung tira ng computer. Unang-una, parang ang dami mong iisipin. May ganon. Yung knight hindi pwede kasi nakapin yung queen pero continuation po ito. Ang gulo ng continuation. Bakit? Ito topic biglang lilihi sa kabila. Pag kinapture kasi ito baliwala, King H1 lang. Tapos tatakbo to. Walang kasunod di ba? O itakbo natin. Knight F6 sabay Rook F1. Ay, ang lalim din pala. Malalim din yung gagawing approach din ng puti para makita yung gaganon. Lalim Pag pumunta doon, sabay kain dito, mapupunit nga lang talaga yung king side ng black. Ayan po, mapupunit check. Halimbawa, kainin. Ay, hindi pwedeng kainin. May bishop D5, tuhog ang queen. Iilag lang pala. Aray ko. Sabay knight F D5. Ayun. Kumbaga, wala na. One piece down. Pero malalim ang approach para makita yun. Malalim. Ginawa dito, chumek lang. Di kinain. Good move. Kain ng queen. Rook takes F2. Gulo-gulo na ito. Nakakatuwa maglaro si Jamaica. Lakas ng loob Basag-basag na ang ginawa dito, nag-bishop D5 check. Pero nakakahalata ako mga kamatyas. Kanina pa nag-good move tong si Nivedita. Kanina pa bumibitaw ng good moves to. Ayun, nag-Rook F7 check. Okay? Pinangharang yung tore, may discovered check. Tapos, nag-Rook E3. Diyan nag-blunderacious ng masakit ang puti. Yun lang. Naguluhan siguro, nagulong-gulo siguro dito sa portion na to, na confused na si Nivedita. Ang accurate po is King H1 para manatiling equal. Tapos Knight F2 check and then King G2. Dito siya naguluhan. Parang feeling niya tamang duda siya na baka may mangyaring something check, gaganon. Pero dito po, walang mangyayari. Wala Kahit saan mo ilagay yung knight, wala naman Mukhang may momo lang. Mukhang nakakatakot lang. Pero wala walang kasunod Pag chumek, di babalik lang din. Walang kasunod Pag chumek ba doon, sacrifice. Try lang natin para makita. Capture, sabay Queen F2 check. Yan. Ito, may panabla pa rin Queen F5 check, panabla pa rin babalik lang doon. Tapos, check na naman. Tabla lang talaga. Tabla lang. Akalain nyo, gumanito, nag-Rook E3? Yun lang. Siguro, baka nakikita rin ng puti. Maaring nakita rin ng puti na may tabla. Ayaw niya ng tabla Gusto nga manalo Unang-una, nakita, mababa rating ni Jamaica. Kumbaga parang sinubukan niya si Jamaica baka wala naman to, mahina sa endgame to. Nag-Rook E3, kinain, kain, pinasok po yung ganitong klaseng endgame na 2 minor pieces sa isang tore. Yun nga lang, napaka-solid ng pawn structure. Actually, lamang pa ng isang pawn ng black Ayun, kinapture, kasi pag kinapture may ganon. Kinapture lang ganon. Okay, so equal number of pawns, kaso ang problema, 2 minor pieces ito. Para sa akin po, napaka-maling desisyon ang pinasok dito ng puti. Maling desisyon, wala namang lamang na isang pawn wala, napaka-solid Mali ang diskarte, wala Tore lang yan, dalawa yan.
O nang gugulo-gulo, bishop. Okay, as long as wag lang bumigay yung mga pawns na yan. Ayun, patay. Tinamaan pa. Tinamaan pa aray ko. Ayun. Nagka-diferensya. Lumamang pa tayo ng isang pawn ngayon. Okay, gumanon, ganon. Uy. Uy, nako, pag di nakita, may double. Fourth yan, babagsak ang bishop o kaya knight. Kumounter muna. Rook C7. Gumanon. Ayan, para solid na yung dalawa. Stick together na yan. Walang makukuha kahit isa dyan. And then yung knight, pagaganahin naman para patakbuhin. O para, syempre, target is atakihin naman yung pawn sa kabila. Chumek, gumanon, ganon. Ayan na. Panahon na para paganahin ang Yokabab na yan. Nag-King E3, H4, kain-kain, gumanon, doon, dito, and then Knight F4. Ayan. As long as sabi ko nga, hindi makuha yung pawn na yan, delikado ang puti dito. Ay, na-capture pa. 2 pawns up. O dito sa pagkakataong ito, ang habol na lang po ng Indian WFM hanggang tabla na lang. Hanggang tabla na lang. Wag lang magpa-blunder na tipong fatal blunder ang gagawin ni Jamaica eh. At dito mga kamatsas, may huling binitaw na mala Mikhail Tal ang ginawa ni Jamaica na parisay ng puwersado ang pambato ng India. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Ito po ang bitaw. Move of the day, Bishop D3, sacrifice, resign. Bakit po? Pag umiwas ang king, tuhog. Pag kinain, may double, kuha pa rin. Perfect! Woohoo! Congratulations kay Jamaica, namamayagpag po sa buong mundo. At syempre, makibalita naman po tayo sa standing din ng dalawang players natin dito. Unahin natin kay Jamaica. Ayan, number 2 po siya. Actually, tie for first. And then, yung Kolyavko, nakalaban na niya yan eh. Tabla sila. Yan nga yung kaisa-isang tabla niya. Pero dalawa na lang sila. At sumusunod is tatlong 5 points. Ayan. And then, going to round number 7 na. Nako, malapit-lapit na ito, Jamaica. Konting tiyaga na lang, konting lakas ng loob pa. Kayang-kaya yan, Jamaica. Napakalaki ng nag-aabang sa yung opportunity. No? Pagbutihin mo lang. Nako, pagka nakuha mo ito, that is the big break of your chess career. Sigurado yon mga kamatsas. World event to. Hindi to biro. No? Sana tuloy-tuloy lang. Mahirap ang unahan pero suportahan natin si Jamaica. No, sama po natin na sana talagang magtuloy-tuloy ang napakagandang performance niya. At ayun no, 5.5 points kalaban niya ay non-master lamang ng bansang taga saan ba to? Ayan no, walang title, Olimova Rukia 1926. Actually mas mataas pa rating ni Jamaica. Okay, kung tutuusin po sa mga nakalaban ni Jamaica, mas mahina-hina ito. Pero hindi dapat i-underestimate kasi po 5 points pa rin yan. May sipa pa rin yan kaya kailangan tutukan. Ito ay taga Uzbekistan. Ayan, taga Uzbek. So, board 2 ang ating kababayan mga kamatsas. Wow! Masarap pumalakpak sa mga panahong ito. At atin munang silipin din naman natin ang performance ng ating kababayan. Medyo mabigat talaga labanan sa men's division actually mga kamatsas. Pero okay lang yan. Tuloy-tuloy lang at bawi pa. Babawi itong si Kasiguran Phil Martin. 3.5 points. Board number 32 siya. Mahirap talaga labanan dito pero okay lang. Ganun talaga. Ang importante mga kamatsas sa ating delegation, mayroong namamayagpag. Doon tayo talagang tututok ngayon. No? Suportahan natin ang performance ni Jamaica. And of course kay Kasiguran, kung hindi pala rin ngayon, part of experience yan, pampatibay yan. Talaga naman po, mabigat naman talaga labanan sa men's division talaga. Okay, talagang, ayun, daming title players. So, puro mga mamaw yan sa edad nila. Ha? Mamaw na yan. Okay, mga kamatsas, maraming salamat po. So, suportahan po natin yung 2 players natin. Kung may masasabi po kayo kay Jamaica, encourage din natin si Kasiguran na bawi, kaya pa yan. Ilang games pa yan out of 11 rounds. So, 7, 8, 9, 10, 11. So, 5 rounds to go. Nako,
Malapit-lapit na. Konting diin pa, konting tiyaga pa, konting tutok pa, sakripisyo pa ng pag-analyze ng matindi. Magbubunga rin po yan mga kamatyas. At bago tayo magtapos mga kamatyas, shoutout lang natin ang LGU ng Santa Rosa, Laguna, especially po kay Mayor Arlene C. Arcillas at sa Vice Mayor Arnold Arcillas. Nag-fund sa competition na ito. Ayun, ang sabi po ng mother ni Jamaica. Ayan, Sir Mario Santua, SDO Sports Head. Ayan, kasama ko dati sa De La Salle, Canlubang. Ayan, si Coach Santua. Siya na pala ang sports head ngayon ng Santa Rosa. Ayan po, shout out. And ganun din kay Woman FIDE Master Shania May Mendoza na trainer ni Jamaica. Magpinsan kaya sila? Pareho silang Mendoza, no? Si Shania May Mendoza po ay isa po sa malakas na woman player natin sa Pilipinas. Woman FIDE Master din siya. Ayan, maraming salamat po mga kamatyas at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.